Ipagpapatuloy natin ngayon ang pagtatalakay tungkol sa maraming mga Elohim. Sa nakaraan, ay natalakay na natin ang tungkol sa Other Elohim o ang tinatawag sa Hebrew na Nekar Elohim. Balikan lang po muna natin ito upang linawin pa ng husto. Alam natin na mahigpit na ipinagbabawal niya ang pagsamba sa Other Elohim. Gaya ng mababasa sa Exodus chapter 20, verse 3. Ang other gods dyan ay Elohim Akerim. Ang Nekar at Aker ay magkapareho na salita. Ang ibig sabihin ay strange o other Elohim. Hindi yan ipagbabawal niya kung hindi totoo. Ang ilan sa mga other Elohim na ating nabanggit na, ay ang Shiddim, na isinali na devil o demon. Kasama na rin sa tinatawag din na Elohim sa Bible ay ang mga gawa-gawa lang ng mga tao. Gaya ng Elalim, Maseka, at Pesel. Ang Elalim ay ang mga idols. Ang Maseka ay ang mga molten images. At ang Pesel ay ang mga graven images. Pero hindi po kasing babaw ngayon ang paniniwala ng mga tao noong sinauna tungkol dito. Ayon sa paniniwala ng mga sinaunang tao, ang espiritu ng sinasamba nilang Elohim ay sumasanib o tumitira sa imahe na ginawa nila. Ito ang tinatawag ng mga Romans na Numan. Meron talagang totoo na mga tunay na Elohim. Ang mga umiiral na Elohim na ito ang ating pag-usapan. Ipinagbawal niya sa Exodus ang pagtawag sa mga pangalan ng ibang Elohim na mga ito. Bakit naman ipagbabawal niya ang mga bagay na hindi naman umiiral? Sa Torah ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagsamba sa ibang Elohim, sapagkat siya ay mapanibughuan. Bakit naman maninibugho siya sa mga bagay na hindi naman totoo? Nasisiraan ba ng bait o walang pag-iisip ang mga Israelita, nang sila ay sumamba sa ibang Elohim na hindi naman nila nakausap, kahit nakilala at nakausap na nila siya? At ang ibang mga bansa at lahi na sumasamba sa ibang Elohim na guni-guni lang naman. Anong nangyari sa talino at galing ng mga Indians, Grecians, Romans, Persians, Assyrians, etc.? Hindi ba galing sa kanila ang ating nalalaman tungkol sa agham, sining, matematika, panitikan, at maraming pang iba? Huwag natin silang maliitin. Huwag natin silang husgahan sa kakayahan nilang mag-isip. Totoo talaga na may other Elohim. Ang Bible mismo ang magpapatunay niyan. Tingnan natin ang mga karibal niya na mga Elohim na naitala sa Biblia. Unahin natin si Ashtoreth. Siya ay isang babaeng Elohim ng mga Canaanites at sinasabi na asawa ni Baal. Siya ay isang sex goddess. Kilala din siya bilang si Astarte. Katumbas siya ng Mesopotamian Ishtar, Roman Venus at Greek Aphrodite. Ayon sa 1 Kings chapter 11 ay isa si Ashtoreth sa mga other Elohim ng ibang bansa na sinamba ni King Solomon. Bilang isang bata noon na nagbabasa ng Biblia, ay ito na ang isa sa mga pinakamalungkot na pangyayari na nabasa ko sa Biblia. Si King Solomon na kilala sa katanyagan na nagtataglay ng pambihirang karunungan ay naglingkod sa ibang Elohim, kahit nakilala at nakausap siya at ipinagpatayo pa ng temple. Gagawin ba yan ni King Solomon na walang matibay na dahilan at batayan? Meron siyang nakita at naranasan na hindi natin alam. Hindi ko po sinasabi na tama ang ginawa ni Solomon. Ang totoo ay sa kanya nagmula ang kasamaan na ginawa ng mga sumunod na hari sa Israel at Juda. Pero kaya nangyari ito ay dahil meron siyang nakausap at nakita na ibang Elohim. Malinaw na may ibang Elohim. Pero itinago ito ng mga mangangaral at iniiwasan na pag-usapan. Kaya pag-isipan po ninyo ng husto ito mga kababayan upang hindi kayo matukso ng kaaway sa paraan na hindi ninyo inaasahan. Sinamba din niya si Milcom na Elohim ng mga Ammonites. Isa ito sa mga Elohim na nababanggit sa Bible. Karugtong lang sa parehong talata. Ipinagtayo din ni Solomon ang worship place si Chemosh. Si Chemosh ang Elohim ng mga Moabites. Ganoon din para kay Molech, na Elohim ng mga Ammonites. Isa ito sa mga masasalimot na bahagi ng kasaysayan ni Haring Solomon. Napakalungkot dahil si Solomon ang nagpatayo ng temple para kay Yah Elohim, pero siya din ang nagpatayo ng temple para sa ibang Elohim. Si Molech ay ang pangunahin sa mga Elohim na pinag-aalayan ng mga batang sanggol.
Kadalasan ay ang panganay na anak ang inaalay bilang child sacrifice. Inagaw nito ang karapatan niya sa mga panganay na anak, pero ginawang literal na child sacrifice. Ito yung nagpapatugtog ng maingay ng musika at mga tambol ang mga priests upang hindi marinig ng mga magulang ang iyak ng sanggol habang sinusunog na buhay. Mahigpit ito na ipinagbabawal sa Torah, pero nilabag pa rin ni King Solomon. At hindi lang yan, ginawa din niya yan para sa lahat ng Elohim ng kanyang mga naging asawa mula sa ibang mga bansa. Mapapansin dito na hindi lang ang mga asawa niya ang dahilan. Isa lamang sa mga dahilan ang consequence ng paglabag ni King Solomon sa isa pang bilin niya Elohim, na huwag mag-aasawa ng marami ang magiging hari ng Israel. Ito ang mismong dahilan kung bakit ipinagbawal ito. At nangyari na nga. Kaya nagalit siya Elohim kay King Solomon dahil sa pagsuway nito at bilang parusa ay hahatiin niya ang kaharian nito. Kaya nga nahati ang kaharian ng Israel sa dalawa sa panahon ng anak ni Solomon. Humiwalay ang Kingdom of Israel sa Kingdom of Judah. Ang masaklap pa ay hindi mababasa sa Biblia na si King Solomon ay nagrepent o nagsisisi sa kanyang mga kasalanan na ito. Hindi man lang niya itinama ang kanyang mga pagkakamali bago siya namatay. Sa katunayan ay nagpatuloy ang idolatry na ito sa mga sumunod na hari ng Israel at Judah. Isang halimbawa na si King Ahaz, na nag-alay sa Elohim ng Damascus sa paniniwala na kaya siya natalo ay dahil sa tinulungan sila ng Elohim nila kaya nag-alay din siya dito upang tulungan din siya. Umabot na sa puntong halos wala nang makitang mabuti siya Elohim sa bayan ng Israel at Judah. Ang iba pa na nababanggit sa Bible ay si Marduk na Elohim ng mga Babylonians. Si Dagon na Elohim ng mga Philistines. At sino ang hindi familiar kay Baal na siyang pinakamataas na Elohim ng mga Canaanites? Tinatawag din siya minsan sa pangalan na Bel. Siya din ang number 1 na karibal niya Elohim sa puso ng mga Israelites. Siya ay dati na sinasamba ng halos buong Israel noon bago pa dumating ang panahon ng mga hari gaya ni King Solomon. Kung naalala nyo ang kwento ni Prophet Elijah, kung ikaw ang nasa panahon ng ancient Israel at bumaling kay Baal ang mga Israelites kahit nakilala na siya Elohim, ano sa tingin mo ang dahilan bakit pati ikaw ay sasama sa kanila gaya ng halos lahat ng Israel? Kung hindi totoo si Baal, ay bakit naman sila maniniwala pa? Ang mga Elohim ng Egypt ang ilan sa mga halimbawa din. Hindi pinangalanan ng mga Elohim ng Egypt pero sila ay binanggit sa kasulatan. Kagaya ng mababasa sa Exodus chapter 12, verse 12. Sinabi ni Yahweh na hahatulan niya ang mga Elohim ng Egypt. Kaya ang labanan sa Exodus ay hindi lamang sa Pharaoh ng Egypt kundi maging sa mga Elohim ng Egypt. May naganap na spiritual warfare sa panahon ng Exodus. Kaya sa Exodus 18, ay nasabi ni Jethro na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Elohim. Para saan ang kadakilaan kung wala naman nakalaban dahil hindi naman totoong umiiral? Nakipaglaban ba siya sa wala? Hindi ganoon yun. Malinaw na totoo na may ibang mga Elohim sa Egypt. Alam nyo ba na ang 10 salot na ipinadala niya sa Egypt ay mga bagay na nasasakupan dapat ng bawat Elohim ng Egypt? Ipinakita lamang niya na walang magagawa ang kanilang Elohim laban sa kanya. Pero ganun pa rin ang punto. Para saan ang tagumpay kung wala naman kalaban? Para saan ang kadakilaan kung wala namang pinaghahambingan? Kaya totoo po ang ibang Elohim. Mas mauunawaan pa po ninyo yan sa pagpapatuloy ng ating serye. At marami pang iba na hindi na natin kaya na isa-isahin pa.
Ang mahalaga sa pagtalakay na ito ay maunawaan natin na hindi basta-basta ang pagsamba sa ibang elohim. Bihirang-bihira ang tao na may matinong kaisipan na gumawa ng mga bagay na karumal-dumal at ipinagbabawal na bagay niya gaya nito. Mahirap isipin ng isang gaya ni King Solomon na sinasabing may dakilang katalinuhan ay gagawin ang pagsalangsang na ito ng dahil lang sa mababaw na dahilan o walang dahilan man lang. Pero paano nagkaroon ng ibang elohim sa ibang bayan at bansa? Saan sila nagmula? Paano nagumpisa ang kanilang pamamahala sa bawat bansa? Kung paano ay pag-aaralan pa lang natin. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.